Lolo, pagkatapos ng 15 araw, titiyakin kong tanggapin ang Huanyu Group sa tamang oras. Pagpeke ng aksidente sa kotse, buburahin ko ang lahat ng aking bakas dito sa bansa. Ang taong siguyan, tuluyan na siyang mawawala sa mundong ito. Napakahusay. Tandaan mo ang iyong pangako. Ngayon, hilingin natin sa tagapagtatag ng Xingyao Technology, ang CEO Ginang Lin Wei, at ang kanyang kasosyo, ang Chief Technology Officer, Ginoong Shenze na sabay na magputol ng ribon. Ang ganda nilang tingnan. Pagkatapos ng matagal na pakikipagsapalaran, umabot ang Xingyao sa puntong ito. Hindi ito magiging posible kung wala ang suporta ng lahat ng aming kasosyo. Ngunit ang pinakamaraming pasasalamat ay kay Ginoong Shenzhen na nasa tabi ko. Kung wala siya, ang suporta niyang tapat sa loob ng 10 taon, ako, si Lin Wei, ay hindi aabot sa kasalukuyan. Shenzhen, salamat. Mahal, sobrang saya ng selebrasyon. Ayaw pa umuwi ng lahat? Baka gabihin ako ng uwi. Nakita mo na ba ang cake na binili ko para sa iyo? I love you. Guyan, maligayang kaarawan. Pagod na pagod ang asawa mo? Dito sa akin? Sobrang himbing ng tulog niya. Gutom ka na ba? Heto, kumain ka. Ako si Lin Wei. Pwede mo ba akong samahan umuwi? Bubuhayin kita. Sampung taon? Sa loob ng 10 taon na ito, puro kasinungalingan ang pagmamahal mo sa akin. Pati itong marriage certificate, palsipikado rin. Guyan, bakit ka nandito? Malamig ang panahon, kaya binilhan kita ng scarf. Ang ganda. Ikaw na ang magsuot sa akin. Sige. Honey, bakit gising ka pa? Oh, Sandali lang. Ayokong isipin ng parents mo na wala akong kwenta. hindi mo kailangang magpakahirap ng ganyan? Ayos lang. Pwedeng dahan-dahanin. Sa tingin ko, ayos na ayos ka na ngayon. Wala yan. Inumin mo na habang mainit pa? Sige. Wei. Ha? Ano to?
Ito ay... Kinulong nito ang daliri mo, at kinulong din nito ang tibok ng puso ko. Ang taong ito na si Guyan, mula sa nakaraan hanggang sa hinaharap, mula sa katawan hanggang sa kaluluwa, ay pag-aari lahat ni Lin Wei. Ito ang patunay, hindi magbabago. Guyan, ako... Ganoon din ako. Lin Wei, akala ko ako ang lahat sa iyo. Pero, nang makita ko ang cellphone mo noong araw na yon, doon ko lang nalaman, ang bawat overtime mo, ang bawat pagtitipon mo, ay pakikipaglandian kay Shenza gabi-gabi. Mabuti na rin to. Pagkatapos ng 15 araw, hindi na tayo magkikita pa ulit. Honey, anong ginagawa mo? Mahal, anong ginagawa mo? V-Way, kasama ang mga kasamahan. Nagsaya ka ba? Oo, masaya naman. Mahal, ang tagal mo nang naghintay sa akin? Hindi ka nagalit, di ba? Nagalit? Bakit naman ako magagalit? Lin Wei, paano mo malalaman na matagal nang patay ang puso ko? Mahal, anong itinatapon mo? Bakit parang pamilyar? Ay, mga lumang bagay na wala ng silbi. Huwag na nating pag-usapan yan. V-Way, pagkatapos ng 15 araw, bibigyan kita ng sorpresa. Sorpresa? Anong sorpresa? Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin ngayon? Hindi na sorpresa kung sasabihin ko. Malamig sa labas. Umuwi na tayo. Ginawa niya na naman ang lahat ng ito? Ganyan siya taon-taon. Hindi ba ako? Masyado ng sobra? Dapat ko siyang bayaran mamaya. Diyos ko, mahal? Kasalanan ko? Nakalimutan ko ang oras. Sa loob ng 10 taon na ito, anong kaarawan mo ang nasa tabi kita? Gumawa ka ng iba't ibang dahilan para lang makipag-romansahan kay Shenze. Mahal? Matagal na tayong hindi nakakapagganyan. Ngayong gabi. Babayaran kita ng husto. Uminom ka muna ng tubig. Pagod ka. Magpahinga ka na ng maaga. At saka, maligo ka muna. Mabigat ang amoy mo. Amoy na mabigat. Mga librong ito, kailangan ko pa rin kunin. Mahal? Sa charity ball mamayang gabi, ang Starshine ang co-organizer. Siguraduhin mong pupunta ka ha? Ball. Kailangan ko ring pumunta? Oo naman. Hindi mo naman. Siguro ako hahayaang mag-isang pumunta, di ba? Isa pa, noong college, hindi ba sinabi, mong gusto mo akong isayaw ulit? Sinaguyan at Lynn School Bell. Talagang perpekto silang magkasama. Tama? Ang sarap tingnan. Guyan, kapag naman ako na ang negosyo ng pamilya, sasayaw tayo sa mas malaking entablado. Sige.
Ang paghihintay na ito, tumagal na ng 10 taon. Lin Wei, bawat taon ng charity ball, pumupunta ka. Pero ikaw, kahit minsan hindi mo ako inanyayahan. Sige na, malapit na rin naman akong umalis. Sasama na lang ako sa'yo ulit. Sige, Sige, pupunta ako para pumili ng damit? Ang tagal ko, nang hindi nakakasayaw kasama ang asawa ko. Napakaganda ng ball ngayon. Totoo. Maraming gwapo at magagandang binibini. Ay, sasabihin ko sa'yo. Guyan, sayawin na natin ang first dance. sige. Nandyan ka na? Sige, paparating na ako agad. Mahal, pasensya na. May emergency lang sa kumpanya. Wala. Sige na, magtrabaho ka na. Mahal, napakabuti mo. Hintayin mo ako rito. Huwag kang aalis. Pagbalik ko, dadalhan kita ng paborito mong pearl milk tea. Hindi pa rin niya nalilimutan ang gusto kong inumin. Ibig sabihin, may lugar pa rin ako sa puso niya. Guyan? Ang ingay sa kabilang lugar? Hindi mo ba gustong tingnan? Pasensya na po, pasensya na po. Mahal? Iniwan mo bang mag-isa ang asawa mo dyan? Hindi kaya siya magselos? Siya? Kahit lambingin lang ng kaunti, ayos na yon. Bibigyan ko lang siya ng bubble tea mamaya at madali ko na siyang mapapaikot. Sa loob ng 10 taon na ito? Hindi ba't ako lang ang kasayaw? Alam mo sa lahat ng sayawan? Nakita kitang napakalapit sa kanya kanina. Akala ko hindi na ako kailangan ng mahal kong si Weiwei. Tanga, paano naman kita pababayaan? Kung gayon, mamaya, maglaro pa tayo ng mas nakakakilig. Nakakainis ka? Xiaoze, anong tinitingnan mo? Kanina sa pintuan, parang may anino ng tao. Hindi kaya si Guyan yon? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Si Guyan sobrang masunurin yan sa akin. Pinapaghintay ko lang siya sa pwesto niya. Guyan? Naghihintay ka pa rin ba ng walang alam sa iyong asawa? Kapag natapos na kaming magsaya, pupuntahan ka na niya. Guyan, hindi ba't sinabi ko sa iyong maghintay ka lang doon? Nasaan ka? Pagod na ako. Lin Wei, akala ko, kahit papaano ay may nararamdaman ka pa rin sa akin. Pero ngayon ko lang nalaman, sa loob ng 10 taon na ito, ang pagmamahal mo ay nasa kay Shenzhen lang pala. Gayon pa man, dapat nang matapos ang nakakatawang larong ito. Lolo, paagahin na po ang plano. Pagkatapos ng 3 araw, hayaang mawala si Guyan. Xiaoyan, napag-isipan mo na ba itong mabuti? Opo, napag-isipan ko na po. Sige. Guyan, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Sa tingin ko, panahon na para umalis ako. Sa totoo lang, Manager Gu, kung hindi lang dahil sa magandang relasyon mo kay President Lin, matagal ko nang gustong sabihin ito. Sa husay mong iyan, matagal ka nang pwedeng tumayo sa sarili mong paa. Manager Gu, magsisimula na ang recognition ceremony. Ilang beses nang nagmamadali si President Lin, ikaw na lang po ang hinihintay. Sige na, pumasok na kayo. Recognition ceremony. Una, at bigyan natin ng pinakamalakas na palakpakan si CEO Lin Wei para magbigay ng kanyang talumpati. Salamat sa inyong lahat. Salamat. Ang Xingyiao ay naghirap sa loob ng 10 taon?
Salamat kay Shenje. Kung wala ang kanyang kakayahan, hindi aabot ang Xingyao sa kasalukuyan. Shenze, ikaw ang haligi ng Xingyao. Manager Gu, mukhang ang sama ng iyong kutis. Kagabi, nag-isa ka na naman sigurong naghintay. Jesk, kaawa-awa ka, ngunit huwag kang mag-alala. Si Weiwei ay nagpapahinga ng mabuti sa akin, hindi siya magising kahit tawagin mo. Ngayon ipapahayag ang natatanging gantimpala para sa kontribusyon sa Xingyao Technology. Dahil sa AI technology na ito, ang Xingyao Technology ay nakapasok sa top 3 ng bansa. Sa loob ng 10 taon na ito, binigay ko ang lahat ng aking puso at kaluluwa para sa Xingyao, para lang makalikha ng ganyang software. Ang nanalo ay ang partner, Shen Je. Nagulat ka ba? Salamat, Manager Gu. Congratulations! Magaling! Magaling, magaling. Talagang karapat dapat ka. Ang galing! Shenze, ang teknolohiya na ito ay ang bunga ng aking 10 taong pagsusumikap. Bakit napunta sa iyo ngayon? Manager Gu, hindi ka ba nakatulog kagabi? Kaya ka nagsasalita ng walang kabuluhan. Ang teknolohiyang ito, malinaw na ako ang nanguna sa team para i-develop. Alam yan ng buong kumpanya. Anong nangyayari kay Manager Gu? Medyo tahimik naman siya kadalasan. Bakit biglang ganyan siya ngayon? Balita ko, hindi ordinaryo ang relasyon nila ni CEO Lin. Baka inggit lang siya kay President Shen. Shenze, nagsisinungaling ka ng harap-harapan. Manager Gu, kailangan mong magpakita ng ebidensya. Ito ang backup file ng source code ng teknolohiya. Bawat talaan ng pagbabago, may pirma ko. Weiwei, sa wakas nagtagumpay din ako. Ang paghihirap ko sa loob ng 10 taon, sa wakas nagbunga na. Napakaganda. Dahil sa teknolohiyang ito, tiyak na makakapasok ang kumpanya sa nangungunang 3 ranggo sa buong bansa. CEO Lin, sabihin mo, kanino talaga ang teknolohiyang ito? Tama na, Gu yan. Huwag mong isipin na dahil asawa ka ni CEO Lin, pwede ka nang magbaluktot ng katotohanan dito, okay? Lin Wei, ikaw ang magsabi. Lin Wei, sinabi mo, Ang teknolohiyang ito ay talagang galing kay Shenza. Guyan, baka nagkamali ka lang. Naku, nagnanakaw pala siya ng gawa ng iba. Hindi ko inakala. Si Manager, Gu na mukhang inosente, ay may ganyang masamang ugali. Oo nga, gusto pa niyang angkinin ang kredito ni CEO Shen. Ang kapal ng mukha. Walang hiya, walang hiya. Walang hiya, walang hiya, walang hiya, walang hiya, walang hiya, walang hiya, talagang walang hiya. Walang hiya, sobrang walang hiya. Walang hiya, walang hiya, talagang walang hiya, walang hiya. Walang hiya, walang hiya, walang hiya, walang hiya. Walang hiya, walang hiya. Tumahimik kayong lahat. Nagkamali lang si Guyan. An ituloy ang paggawad. Lin Wei, kahit ang huling piraso ng dignidad, ayaw mong ibigay sa akin. Alam mo ba, pagkaalis ko, lulubog ang Xingyao. Presidente, mayroon akong resignation form dito. Kailangan po ng pirma ninyo. Ano? Sino ang nag-resign? Palayasin mo siya. Huwag mo na akong abalahin sa maliliit na bagay na tulad nito. Ginang Lin. Sana hindi mo ito pagsisihan. Guyan. Mahal, huwag ka nang magalit. Si Shenze ay kasosyo ng kumpanya na mahalaga. Ang pagpapatanggap sa kanya ng gantimpala na ito ay para din sa ikabubuti ng kumpanya. Weiwei, hindi ako galit. Kung gayon, sige.
Para makabawi ako sa iyo, ililibre kita ng inuman mamayang gabi. Wei. Pagod na pagod ako. Gusto ko nang umuwi at magpahinga. Hindi pwede. Kailangan mong pumunta. Inimbitahan ko rin ang maraming dating kaklase. Mga dating kaklase? Mabuti. Magpaalam na lang ako sa kanila. Sige. Sige, tara na. Halika, uminom na tayo, uminom. Uminom? Uminom tayo. Shenza, bakit nandito ka rin? Hindi ba ito ang aso na nangopya? Si Manager Gu? Oo nga. Ikinuwento na ito sa amin ni Ginoong Shen. Guyan. Hindi ko inasahan na noong kolehiyo mukha kang matino. Bakit ikaw ay ganito palang klaseng tao? Shenzhe, huwag kang masyadong magsalita. Mahal, si Shenzhe pagkatapos ng lahat ay kasosyo ng kumpanya dahil sa ganito na kagabi. Kaya inimbita ko na rin siya. Late ka. Kaya kailangan mong uminom ng 3 baso bilang parusa? Ay, 3 baso lang? Guyan. Kung naging masama ka sa umaga, ang masamang tao na ito ay dapat parusahan ng 9 na baso. Sige. Iinom ako. Huwag naman kayong sobra. Ako na ang iinom ng alak para sa kanya. Guyan? Hindi ka naman siguro balak maging boy toy at palaging magtago sa likod ng babae, no? Tama nga. Grabe, walang hiya. Itigil nyo na yan. Masama ang tiyan ni Guyan, kaya ako na ang iinom nito para sa kanya. Hindi ko kailangan na ikaw ang uminom para sa akin. Honey, Ako mismo ang iinom. Mga dating kaklase, itong mga tagay na to bilang pamamaalam. Simula ngayon, Inom. ako, Kasama kayo. hindi na tayo magkakapareho ng landas. Ang Inom. tingin nyo sa akin ay tuluyang mawawala rin. Ang astig mo. Kaya mo yan? Tingnan nyo siya. Paalam na. Kayong lahat. Mag-enjoy kayo. honey, Bakit umalis? Nagalit siguro. Wei, mukhang si Guyan ay nakainom na ng sobra. Hayaan mo na lang siyang umuwi at matulog. Laro na lang tayo, okay? anong lalaruin? Kung ganon, mag-truth game tayo. Pwede? Kung kanino titigil ang bote, siya ang magsasabi ng totoo. Sige, Stop. 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 Wei, mukhang ikaw ang natapatan ngayon. Anong gusto niyong itanong? Linway, noong kolehiyo ka, ikaw ang campus crush ng buong eskwela? Tapos pagkatapos graduate naging boss ka pa, ikaw ang idol naming lahat. Gusto ko lang malaman kung talagang gusto mo ba yung simpeng siguyan. Bawal magsinungaling ha? sa totoo lang, hindi ko talaga siya mahal. Si Guyan sa puso ko ay parang isang tagagawa lang ng kung ano-ano. Yung tipong naglalaba, nagluluto. Sa loob ng 10 taon na ito, ang laman ng isip ko ay iba talaga. Jenglong, salamat sa iyo. Young Master. Si Linwei at si Shenzhe, itong mga walang hiyang ito. Sobra na ang pagmamalabis, isang salita mo lang. At sisiguraduhin kong matatapos na sila. Aalis na ako bukas. 10 rin kaming taong mag-asawa. Gusto ko sanang. Ang laman ng isip ko ay iba talaga. Sa loob ng 10 taon na ito, ang taong tunay kong mahal ay iba. Linwei, sino ba talaga iyan? Sabihin mo na sa amin. Huwag mong sabihin ang Young Master Shen namin yan. Tama. Si Xiaojie ay kasama ko sa loob ng 10 taon. Hindi lang siya isang mahalagang kasosyo ng Xingyao, kundi siya rin ang pinakamalapit sa akin. Sa loob ng 10 taon na ito, ang aking pagmamahal, ang aking lambing,
Lahat ay ibinigay ko kay Xiaoze. Wei, hindi kita bibiguin. Sabi ko na nga ba, si Lin Wei at ang Young Master Shen, sila talaga ang nararapat. Si Young Master Shen, kumpara sa mukhang matino, pero sa totoo lang ay nanunaksak sa likod na Guyan mas mahigit ng 10,000 beses. Kayong lahat, napakagaling ninyong magsalita. Mamaya, papabayaran ko si Weiwei sa inyo, tig 10,000 piso. 1,000. Salamat. Ikaw na ang pinakagwapo. Halika. Sige, inom. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa tiyan at nakainom na siya ng sobrang daming alak. Kaya kailangan ko nang bumalik. Vivi, maglaro ka pa sandali, sige na. Sa susunod na lang tayo magsaya. Mauuna na ako. Hindi ba sabi mo hindi mo siya mahal? Tumahimik ka. Siya ang asawa ko. Ang pag-ibig ko, lahat ay ibinigay ko kay Xiaoze. Walang hiya. Kasuklam-suklam. 10 taon na ang nakalipas, nawalay kayo ng iyong ama, Young Master. Nag-iisa at walang kaagapay. Nagpalaboy-laboy sa kalye. Nang hanapin ko po kayo, hindi po kayo umalis kay Lin Wei para umuwi. Akala namin ng iyong ama, totoo ang pagmamahal niya sa inyo at makakamit ninyo ang kaligayahan. Hindi ko akalain, nagpanggap kayong iba sa loob ng 10 taon. Para kay Lin Wei, para sa Xingyao, napakarami ninyong isinakripisyo. Ngayon, kinuha ang inyong karangalan at itong walang hiyang ito ay inapak-apakan na kayo. Lin Wei, bala kong bigyan ng huling dangal ang 10 taong ito. Pero, paulit-ulit mo akong tinalikuran. Zhenglong, pagbalik ko sa kumpanya, hanapin mo agad ang lahat ng ebidensya sa pagnanakaw ng proyekto at pagkuha ng komisyon. Opo, At saka, agaran mong itigil ang lahat ng pamumuhunan sa Xingyao Technology. masusunod, Young Master. Guyan? Anong sabi mo? Sino siya? Wala. Kinausap ko lang si Zhenglong tungkol sa pamumuhunan. Ganoon pala. Mahal ang bait mo. Lagi mong inuuna ang kumpanya. Oo nga. Sa loob ng 10 taon na ito, para sa iyo, para sa Xingyao, nagtatrabaho ako ng walang pahinga o reklamo. Bakit parang mas malamig? Nasiguyan sa akin? Mahal, naiinis ka pa rin ba tungkol sa nangyari kaninang umaga? Huwag ka nang magalit, sige na. Nag-order ako ng paborito mong mango cake para sa iyo. Nasa bahay na. Tara. Halika, umupo ka. Mahal, bakit hindi mo kinakain? Mahal. Mahal. Anong nangyayari sa iyo, mahal? Mangga. Allergic ka sa mangga. Makakamatay iyan. Nababaliw ka na ba? Ako, hindi ko alam na gawa ito sa mangga. Magtiis ka muna. Dadalhin kita sa ospital. Tulungan niyo ako. Lin Wei, paborito ni Shenza ang mangga, pero sa akin ito ay parang matinding lason. Itong cake, baka pinagsawaan na ni Shenze, kaya binigay lang niya ito sa akin ano. Mahal, kainin mo na. Sige na, wala pang 2 araw ang natitira, at maghihiwalay na tayo. Lin Wei, gusto ko talagang makita kung mag-aalala ka ba para sa akin. Sige, itong mango cake na ito, kakainin ko. Tama iyan. Halika, susubuan kita. Mahal, anong nangyayari sa iyo? Mahal? Mahal? Sa wakas gising ka na. May isang magandang babae na nagbantay sa iyo buong magdamag. Nasaan siya? Siya? Nagpunta para bilhan ka ng pagkain? Ang swerte mo talaga, may asawa kang ganyan. Oo nga, Guyan.
Ang swerte mo nga. Shenze, anong ginagawa mo rito? Bakit ka natataranta? Dinalhan lang kita ng prutas para bisitahin ka. Dapat magpasalamat ka pa nga sa akin. Hump, sino ba ang hindi nakakaalam na isa ka lang taong mapagkunwari? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pero, hindi alam ni Weiwei yan. Sa puso niya, ako ang pinakamamahal niya. At ikaw? Isa ka lang kagamitan na mas masahol pa sa isang aso. Nagalit ka ba? May mas nakakainganyo pa. Sa loob ng 10 taon na ito, habang ikaw ay nasa bahay, naghihintay sa kaniya ng matagal, nilibot na namin ang buong bansa. Mga amusement park, mga coffee shop, at saka sa kama. Ay oo nga pala. Kami ni Weiwei. Lahat ng posisyon na gamit na namin. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko lang sabihin, sa akin si Weiwei. Ang katawan niya, pati ang kaluluwa niya ay akin. Ano ang panlaban mo sa akin? Shenze, kailan ko sinabi na aagawin ko siya sa iyo? Umalis ka. Anong ginagawa ninyo? Asawa ko, si Shenze ay nagdala ng prutas para humingi ng tawad. Bakit mo tinatapon ang mga bagay? Humingi ng tawad? Paano mo nalaman na humihingi siya ng tawad? Lahat ng sinabi niya ay pinaniniwalaan mo. Manager Gu, humingi na ako ng paumanhin sa iyo. Huwag ka nang maging masyadong mapilit, maaari ba? Shenze, alam mo ba? May CCTV dito. Guyan, ikaw. Hayaan na. Pasyente si Manager Gu. At dumaan na naman sa paghihirap. Maiintindihan ko kung mainitin ang ulo niya. Sabi ng nurse tungkol sa sakit niya. Ito ay dahil sa galit na naipon sa dibdib. Hindi mahalaga kung magtiis ako ng kaunting kahihiyan. Tama. Asawa ko, ikaw ay pasyente. Kaya patawarin kita para kay Shenze. Binilhan kita ng pagkain, kaya magpagaling ka ng mabuti. Talagang tinakot mo ako kahapon? Huwag mo nang gawin ulit iyan. Weiwei. Wala nang susunod pa. Bukas, ako, si Guyan, ay tuluyan nang mawawala sa mundong ito. Weiwei, may emergency meeting sa kumpanya. Naghihintay sa ating dalawa. Magpahinga ka ng mabuti, asawa ko. Mamaya na ang ating 10th anibersaryo. Pagkatapos kong maging abala, dadalhin kita para bilhin ang gusto mo. Magpagaling ka ng mabuti. Kahit na muntik na akong mamatay, ang nasa isip nyo, alang ay magsaya. Ang 10 taon na ito, dapat na magtapos. Mahal, tingnan mo. Gusto mo ba? Ito ang regalo ko sa iyo para sa kasal natin. Ang relos na yan, siguradong hindi mura, hindi ba? Para sa iyo, handa akong gumastos kahit magkano. Mahal, babagay talaga sa iyo yan. Hoy, pwede bang magpaukit sa likod? Anong dial ng relos natin? Opo, siyempre. Ginang, isa po kayo sa aming pinakamahalagang VIP. Ano po ang gusto ninyong ipaukit? Iukit ninyo? Para sa pinakamamahal na si Jigu, maligayang 10th anibersaryo. Walang problema. Hemp, ang pinakamamahal na si Jigu. Lin Wei, pagkatapos mong sabihin ang mga salitang yan, hindi ka ba nasusuklam?
May problema ba ulit sa kumpanya? Asawa ko, patawarin mo ako. Babawi ako sa'yo mamayang gabi. Pwede ba? Guyan, sa anibersaryo ng kasal ninyo, ikaw ay mapapabayaang mag-isa. Ginoo, nakabook na ang tiket para bukas ng gabi. Linway, ito na ang huli mong pagkakataon. Pero pinalampas mo pa rin. Asawa ko, anong ginagawa mo? Weiwei, itong 10 taon, napakaraming lumang bagay. Lilinisin ko lang. Ginulat mo ako. Akala ko aalis ka na. Bakit ko naman gagawin yon? Tama, aalis na ako ngayong gabi. Tuluyan nang mawawala. Nasaan ang mga litrato? Nasaan ang mga litrato natin? Masyadong importante ang mga litratong yan. Baka mapunasan lang at madumihan. Kaya plano kong sa isang pagkakataon ay ipa-frame ko ulit ng maayos. Talaga? Ang bait mo, asawa ko. Oh, teka. Napakaraming problema sa kumpanya kahapon. Hindi kita nasamahan ng maayos sa anibersaryo? Kasalanan ko. Bumili ako ng masarap na alak? 82 taon na? Uminom tayo ng maayos ngayong gabi. Sige. Hello? Ano? Bakit nangyayari ang ganoong bagay? Hintayin mo ako? Pupunta na ako agad. Asawa ko. May nangyari lang sa kumpanya. Siguradong uuwi ako mamayang gabi. Hintayin mo ako. Weiwei, masama ang balita. Iyong AI project na ibinigay mo sa akin, biglang nag-crash ang core module nito. Ano? Nag-crash? Hindi ba sabi mo kaya mong ayusin? Akala ko, isang maliit na parameter lang ang babaguhin. Hindi ko alam. Ang laking problema na pala. Gusto ng customer ngayon na magdemanda. Sobrang laki ng halaga talaga. Weiwei, kailangan kitang tulong. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pero hindi ko rin alam ang tungkol sa AI project. Paano ako makakatulong sa iyo? Si Guyan? Hanapin mo si Guyan. Siya ang orihinal na gumawa niyan. Siguradong alam niya kung paano ayusin. Ang galit niya noong huling beses? Tutulungan ka kaya niya? Nakalimutan mo na ba, Weiwei? Si Guyan ay sunod-sunuran sa iyo. Siguradong tutulungan ka niya. Pero si Guyan ay napakalamig sa akin kamakailan. May masama akong pakiramdam. Weiwei, parasito lang siya. Wala siyang silbi kung wala ka. Humingi ka lang ng tulong sa kanya. Magtatangka siyang tumanggi? Sige, Xiaoze. Tatawagan ko siya mamaya. Wag muna. Weiwei, halos buong umaga tayong hindi nagkita. Sobrang na-miss kita. Dahil diyan, bakit hindi muna tayo magsaya? Xiaoze, na-miss din kita. Ngayon mo pa ako hinahanap? Nakakalungkot.
Huli na ang lahat. Naiayos na ba ang lahat? Opo, young master. Naasikaso na ang mga reporter at pulis. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Guyan ay kakalat agad sa buong bansa at sisiguraduhin naming malinis. Walang matitirang butas. 10 taon. Dahil sa isang walang kabuluhang pangarap, ginawa ko ang sarili kong katawa-tawa. Wala nang dapat sabihin. Kailangan ko nang maging seryoso. Labis po kayong nagdusa. Ang ginang at ang matandang Ginoo, 10 taon din pong naghintay para sa araw na ito. Kapag kinuha ninyo na po ulit ang Huan Yu, anong Xingyao, anong Lin Wei, Shenze, mga hamak na panggulo lang po sila. Mahal, malapit na ang oras. Kailangan mo nang tawagan si Guyan. Bakit hindi sinasagot? Tumawag ka, tuloy mo ang pagtawag. Maglakas loob siyang hindi sagutin ang tawag mo? Si Guyan ay hindi kailanman at hindi sumagot sa tawag ko. Sana walang masamang nangyari, di ba? Imposible. Sigurado ako, nagkukulong lang yan sa bahay at nagdadabog. Wala kasing silbi. Kaya ganyan lang ang paraan niya para maglabas ng galit. Ngayon, sa Zipinggonglu, nagkaroon ng aksidente sa sasakyan. Isang itim na sedan habang nagmamaneho, pinaghihinalaang nawalan ng kontrol dahil sa madulas na kalsada, at nahulog sa bangin sa gilid ng daan. Namatay agad ang driver. Ayon sa kumpirmasyon, ang namatay na driver ay si Guyan, dating manager ng Xingyao Company. Ang aksidente ay kasalukuyang ayon sa kumpirmasyon, ang namatay na driver ay pinangalan ng Guyan, ang dating manager ng Xingyao Company. Iniimbestigahan pa ang aksidente. Guyan. Hindi kaya magkapareho lang ng pangalan? Teka, manager ng Xingyao Company. Iyon ang asawa mo. Naaksidente siya at namatay? Si Guyan, talagang walang kuwenta ang buhay. Tumahimik ka. Bakit niya ako binablock? Imposible, imposible! Paanong namatay siya? Nangako siya sa akin? Hihintayin niya akong umuwi. Magiinom pa kami. Hindi ako naniniwala. Wei. Guyan? Bakit hindi ka pa namatay noon? Ngayon pa talaga? Paano na ang AI project ko? Paano na ang pera ko? Kahit patay ka na, sisirain mo pa rin ako. Ang tinapay na yon sa eskinita 10 taon na ang nakalipas. 10 taon ko ring inalala at 10 taon ko ring binayaran sa iyo. Ang nasa kahon ay lahat ng kaya kong ilabas. Nabayaran ko na ng may tubo. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Mga pasahero na pupunta sa Jing City, makinig po kayo. Ang inyong flight na CA96704 ay nagsisimula na sa boarding.
Pakidala po ang inyong Young mga Master. kagamitan. Ipakita ang boarding pass at panatilihing kaaya-aya. Nakita na siguro niya ang balita. Linway, wala nang muling pagkikita. Hayaan mong ang lahat ng ito, kasabay ng pangalang Guyan, ay maglaho. Hindi ako naniniwala. Guyan, hindi ako naniniwala na ganoong kakalupit na iwanan ako. Mahal, anong tinatapon mo diyan? Parang pamilyar kasi. Mga luma at walang silbing bagay. Ibig sabihin noon pa lang ay... Mahal, nakabalik ka na. Alam ko na, hindi mo talaga ako iiwan. Magandang araw. Kayo po ba si Miss Linway? Ako nga. Miss Lin, galing po ako sa Siping Public Security Sub-Bureau. Ang inyong asawa ay pumanaw na. Ang death certificate na ito, pakitingnan at pirmahan para sa kumpirmasyon. Imposible ito. Hindi ito maaari. Miss Lee, tanggapin niyo po ang aming pakikiramay. Pero, may isa pa akong bagay na kailangan sabihin sa inyo. Ano po? Ito ay tungkol sa inyong business partner, si Mr. Shen Zeshen. Ano? May nagsumbong na gumamit si Shenze ng pondo ng kumpanya para sa sarili. Napakalaki ng halaga na kasangkot. Paggamit ng pondo ng kumpanya? Hindi maaari. Hindi gagawin ni Xiaojia ang ganyang bagay? Mayroon kaming matibay na ebidensya. Maraming mamahaling kotse ang nakapangalan kay Shenze. May mga record ng pagbabayad para sa mga mamahaling relo. At may malalaking transfer din ng pera. Ang account na ginamit sa pagbabayad ay ang Xingyao Technology Co. Limited. President Lin, masamang balita. Ang balanse ng ating account naging negatibo. Ang sweldo ng buwan na ito, hindi na natin mabibigay. Naghahanap ng gulo ang mga empleyado dito. Shenze, paano mo nagawa yan? Miss Lin, nahanap din namin ang cellphone na iniwan ni Mr. Gu. Ano? Ibigay mo sa akin. Honey, ano ang password ng cellphone mo? 0829. Ang kaarawan mo. Sa buong buhay ko. Hindi ko na ito papalitan. Ang bait mo talaga, honey. Guyan, maligayang kaarawan. Pagod na ang asawa mo. Naghihintay pa rin ba siya sa iyo nang walang alam? Kapag natapos na kami sa pagpapasarap, siya na ang pupunta sa iyo. Ang himbing ng tulog niya sa anibersaryo ninyo. Dapat masanay ka na sa pag-iisa. Ito. Ano? Pero, hindi alam ni Weiwei. Sa isip niya, ako ang kanyang mahal na mahal. At ikaw, isang tau-tauhan lang. Mas masahol pa sa aso. Ay, oo nga pala. Kami ni Weiwei. Lahat ng posisyon nasubukan na namin. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko lang sabihin, akin si Weiwei. Ang katawan niya, ang kaluluwa niya, akin lahat. Anong ipinang-aagaw mo sa akin? Kasalanan ko lahat. Hindi kita iningatan ng maayos. Shenze, lahat to dahil sa'yo. Ginang Lin, anong nangyari sa inyo kanina?
Ang pera na nawala sa kumpanya? Unahin mo munang bayaran gamit ang personal kong account? Mayroon akong ebidensya na inabuso ni Shenze ang pondo ng kumpanya. At sangkot siya sa plagiarism. Ipadala mo ang lahat ng iyon sa media? Gusto kong malaman ng buong bansa ang mga kasalanan niya. Ginang Lin? Pero kapag ginawa niyo yan, si Ginoong Shen. Siguyan ang buhay ko. Shenze, hindi kita palalampasin. Kuya Shen, tikman mo agad to. Ang tamis nito. Kahit gaano pa katamis, mas matamis pa rin ang bibig mo. Inom. Kuya Shen, ano na ang mangyayari sa AI project na sinasabi mo? Paano na yan? Huwag kang mag-alala. Ginamit ko ang pera ng kumpanya para punan ang kakulangan ng proyekto. Ang industriya, pinupuri pa rin ako. Hindi ka ba sisisihin ni Ginang Lin? Hindi ka ba sisisihin? Asya, sobrang mahal niya ako. Wei. Vivi, bakit ka nandito? Shenze, nandito ka pala. Ang saya-saya mo naman. Vivi, masyado lang akong na-stress sa trabaho, kaya nagpapahinga lang ako. Trabaho? Ang sipag mo nga, ano? Siyempre naman. Ang galing ko, alam mo yan. Alam mo yan. Ang galing mong umubos ng pera ng Xingyao, sinisira ang mga proyekto, at pinilit mong magpakamatay ang asawa ko? Vivi! Ako? Si Guyan ba? Bago siya namatay, nag-iwan ba siya ng ilang walang kuwentang bagay? Huwag kang magpaloko sa kanya. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang pangalan niya? Kung hindi dahil kay Guyan, hindi ko pa malalaman na niloloko? Anmo ako ng ilang taon. Vivi, paano naman kita lolokohin? Hindi maikakaila ang ebidensiya. Tingnan mo to ng maigi. Vivi, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Mahal kita. Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa sobrang pagmamahal ko sa iyo. Ang pag-ibig mo ay nakakadiri. Si Guyan ang asawa ko. Siya ang buhay ko. Plinano mo ang lahat at nagpakahirap ka? Kung hindi mo siya tinulak sa bingit ng kamatayan, paanong mamamatay siya? Bakit ka tumatawa? Lin Wei, huwag kang magkunwaring malalim ang damdamin dito. Naglalaro ng awa. Si Guyan, ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kapahamakan. 10 taon na, kaarawan, anibersaryo. Ilang gabi at araw, si Guyan ay naghihintay sa iyo sa bahay. Naghihintay hanggang sa magdilim. Isang tawag ko lang. Agad-agad ka namang tumatakbo at lumalapit sa akin. Para samahan ako. Iniwan mo siya sa bahay na parang aso. Ang AI project. Nakita mo siyang nagtiis ng 10 taon. Pero ikaw, sa harap ng lahat, ang karangalang para sa kanya, ang dignidad niya. Itinapon mo na parang nagbibigay ng basura, ibinigay mo sa akin. Ang teknolohiyang iyan talaga ang tagumpay ni Shenze. Guyan, baka mali ang naaalala mo. At noong gabing iyon sa KTV, sa harap ng lahat ng kaklase, ikaw mismo ang nagsabing hindi mo siya mahal. Si Guyan, nakahinto siya sa kabilang linya. Narinig niya ang lahat ng malinaw. Ikaw mismo ang naghiwa-hiwa ng puso niya. Ang aking lambing, ang pag-ibig ko, lahat ay ibinigay ko kay Xiaojie. Guyan, asawa ko. Bakit? Lin Wei, natinamaan ba kita sa masakit na bahagi? Ikaw, ang tunay na salarin sa pagkamatay ni Guyan. Ako ay nagtulak lang.
Ikaw mismo ang paulit-ulit na nagpiling sumuko. Ikaw mismo ang paulit-ulit na nanakit sa kanya. Ikaw mismo ang nagtulak sa kanya sa impyerno. Tama ang sinasabi mo. May pagkakamali ako. Ako ang nagpabaya kay Guyan. Ang kasalanang ito, babayaran ko sa buong buhay ko. Pero ikaw na parang linta at mapagsamantala, magnanakaw at manggagawa, kasabwat sa pagpatay. Ang utang mo kay Guyan at ang utang mo sa akin, babalikatan ko at sisingilin ko lahat. Ikaw? Anong hinayupak ang gusto mong gawin? Manager Wang, ipagpatuloy agad ang plano. Masusunod, Boss Lin. Presidente Shen, ang iyong mga krimen ay isisiwalat sa buong bansa. Ang natitira mong buhay, doon ka na sa kulungan magtatapos. Wag, Weiwei. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi mo ito magagawa. Mali ako, talagang mali ako. Ako ang pinakamamahal mo. Patawarin mo na ako ngayon. Sige na. Dalhin siya. Lin Wei, pagsisisihan mo ito. Kuya Gu. Para sa iyo. Maraming salamat, Xiao Xue. Si Su Xiu ay ang aking matalik na kaibigan simula pa noong bata kami. Hindi ko inasahan na hinahanap niya ako sa loob ng 10 taon na ito. Ngayong nakabalik na ako, hindi ko na siya pwedeng saktan sa buong buhay ko. Tingnan mo. Ang peste na si Shenze ay nakulong. Ang kanyang mga krimen ay inilathala. At ang AI project na Lone Goose ay lumipad ng mataas. Ngayon, ang iyong proyekto ay itinuturing na Diyos dito sa bansa. Lone Goose. Siya ang nagbigay ng pangalan, hindi ba? Kuya Yu, babalik ka pa ba? Narinig ko na si Lin Wei ay umiinom gabi-gabi. Talagang alam na niya ang kanyang pagkakamali. Huli na. Patay na si Guyan. Si Yusheng ay nabubuhay lamang para sa iyo. Asawa ko. Alam kong buhay ka pa. Alam ko na hindi mo ako iiwan. Noong nabubuhay pa si Manager Gu, hindi siya pinahalagahan ni President Lin. Ngayon, wala siyang magawa kundi ang magpakababa na lang. Ang babaw naman. Sige na, huwag ka nang magsalita pa. President Lin, nagkamali ka ng pagkakakilala. Ako si Xiao Wang. Manager Wang, anong ginagawa mo rito? Pinagtatawanan mo ba ako? Paano ko magagawang pagtawanan ka? Ako, nakatanggap ako ng litrato. Tiyak na magiging interesado ka. Guyan? Ayon sa aming investigasyon, ang pangalan niya ay Yu Sheng. Siya ang bagong CEO ng Huanyu Group. Huanyu Group. Iyon ang #1 group sa buong mundo. Ang chairman ng group ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Imposible. Hindi siya si Yusheng. Siya si Guyan. Mukha ring si Manager Gu ang nasa litrato, pero paanong si Manager Gu ay naging CEO ng Huanyu Group? Tsaka, mukhang napakalapit niya sa babaeng iyon. Hindi ako naniniwala. Kailangan ko siyang hanapin. President Lin. Magandang hapon, sir. Ito ang bulwagan ng World Wanbao Convention. Hindi pinapayagang pumasok ang mga hindi VIP. Mabuti na lang at may tumulong sa akin. Kaya nauna akong makalaya sa kulungan. Pero sa domestic, nasira ang pangalan ko. Kahit na masama na ang reputasyon ko rito, pero bago ako umalis ng bansa, kailangan kong gamitin ang black card na ito para makabili ng marami sa Wanbao Convention. Guyan, gusto ko talagang hukayin ang bangkay mo para maghiganti. Tingnan mo. Ano ito? Ano ito?
Ito ang Black Diamond card ng Huanyu Group. 10 piraso lang nito ang limitado sa buong mundo. Maaari mo ring kausapin ng direkta ang CEO. Mga taong mapanghusga. Ngayon, may karapatan ba akong pumasok? Siyempre po, kayo po. Sige po, pasok po kayo. Sa buong venue, walang makakatalo sa inyo pagdating sa posisyon. Patawag ng namamahala. Kumusta po? Ano po ang kailangan ninyo? Lahat ng bagay sa booth A ninyo, ipabalot ninyo sa akin. Ano, lahat bibilhin niya? Ang mga bagay sa Booth A, isa pa lang dyan ay nagkakahalaga na ng milyon-milyong piso. Kapag binili niya ang lahat, baka aabot sa bilyon-bilyong piso iyan. Oo nga, nagmamayabang lang siguro itong taong ito. Patawad po talaga. Ang mga produktong ito ay nagkakahalaga ng mahigit bilyong piso. Hindi ko alam kung kayo po. Tingnan mo. Karapat-dapat ba ako? Ito? Hindi ko po inakala na isa po pala kayong dakilang VIP ng Huanyu Group. Iyan ang Black Diamond, card na 10 lang sa buong bansa ang limitado. Bawat isa ay may credit, limit na 10 bilyong piso. Hindi ko inakala na siya pala ay isang malaking boss. Huwag nang magsayang pa ng laway. Ibalot ninyo na lahat sa akin. Opo, sige po. Teka muna. Guyan. Guyan, hindi ka pa pala patay, ano? Ako si Yu Sheng. Hindi ako si Guyan. Guyan, tigilan mo na ang pagpapanggap dito. Alam mo ba kung ano? Itong lugar na to? Ito ang World Treasure Expo. Ang mga taong may pangalan, kulang ang nararapat pumasok. Kaya ano? Makinig kayong lahat. Itong lalaking ito ay isa lang. Manager na sinibak sa trabaho sa bansa. Anong karapatan niyang pumasok dito? Isang manager? Paanong ang isang manager ay makakarating sa Treasure Expo? Tama? Tama? Naririnig mo ba? Guyan, Uulitin ko. Ako si Yu Sheng. Hindi ako si Guyan. wala akong pakialam kung Yusheng ka o Guyan. Ang Treasure Expo ay hindi lugar para sa isang tulad mong walang kabuluhan. Magandang araw po. Mayroon po ba kayong proof of identity? Totoo, hindi ako pumasok gamit ang imbitasyon o anumang card ng VIP. Guyan, wala kang silbi sa bansa at wala ka pa ring silbi sa ibang bansa. Hindi mo ba siya palalabasin agad? Napakawalang hiya mo para gumawa ng gulo sa Treasure Expo. Naghihintay ka bang mapatalsik? Mga gwardya? Totoo. Hindi ako pumapasok para mamili bilang isang VIP dahil ang bawat booth dito, bawat isa sa mga bagay, ay na-reserve ko na 3 araw na ang nakalipas. Nabaliw na ba ang taong ito? Isang exhibit lang, nasa daan-daang milyong piso na ang halaga. May mahigit 10 exhibit dito. Lahat-lahat aabot na sa bilyon-bilyong piso, hindi ba? Sa tingin ko, ang taong ito ay baliw. Guyan, baliw ka na pala talaga. Hindi na nakakagulat na puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Bakit? Hindi ka naniniwala? Mag-pre-order? Isang taong nawalan na ng trabaho na pinapakain ng babae. Anong gagamitin mo para mag-pre-order? Tingnan mo ng mabuti. Ako ang VIP guest ng Huanyu Group. Kahit ako, isa lang ang nakuha kong pre-order. Isang exhibit lang. Anong pinagsasabi mo? Bilisan nyo. Palayasin nyo siya. Si Guyan nga. Gu. Tingnan ko lang kung sino ang makakagawa niyan. Ginangsu? Ginoong Jiang? Bakit kayo naparito? Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin ng aking Kuya Yusheng. Kuya Yusheng? Huwag mong sabihing siya? Siya ba? Tama. Siya nga ang taong iniisip mo. Opo. Ako po ay isang walang alam at walang pagtingin. Akala ko ay nanggugulo lang siya. Kasalanan ko. Huwag kang magpaloko sa kanya, magkasabwat sila. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napahamak. Paano mo ako nagawang saktan? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang Universal. Wala kang silbi. Ito, ang nag-iisang anak na babae ng pinakamalaking pamilya sa mundo, si Su Shui ng pamilya Su. Ito naman, ang pangkalahatang tagapamahala ng 10,000 Treasures Chamber, si Ginoong Jiang. At ito, ang kasalukuyang CEO ng Universal Group. CEO pala. Ano? Siya ang CEO ng pinakamalaking grupo sa mundo, ang Universal Group? Huwag mong sabihin.
Huwag mong sabihin na ang alamat na iyon, ang 10 taong nawawalang binata ng Universal Group, ay siya? Yu Sheng, Yu. Narinig ko ang pangalang iyan. Tama, siya ang bagong CEO ng Universal Group. At itong si Ginang Sushwe ay ang kanyang kasintahan. Isang malaking tao tulad nito, sulit na ang buhay ko na makita siya. Samantala, iyang si Shenze, isa lang siyang walang kwentang tao. Ang credit card na hawak niya, baka binigay lang sa kanya, hindi ba? Bakit may mga taong ganito? Tama. Maliit na tao lang siya, pero napakamayabang. Imposible? Malinaw na wala siyang silbi. Shenze, ikaw ang walang silbi. Vivi, bakit ka nandito? Ikaw, hayop ka. Dahil sa iyo nawala sa akin si Guyan. Ngayon, hinding-hindi ko na. Hahayaang apihin mo pa siya. Mahal, 3 taon kitang hinintay. Alam mo ba itong 3 taon? Kung paano ko hinarap. Ginang, nagkakamali ka ng tao. Ako si Yu Sheng. Hindi ako si Guyan. Hindi. Kahit nagpalit ka ng pagkatao, nagpalit ng pangalan, makikilala pa rin kita. 10 taon tayong mag-asawa. Mahal, nakikiusap ako sa iyo. Bumalik ka na sa akin, pwede ba? Alam mo palang 10 taon kayong mag-asawa. Pero sa 10 taon na iyon, gaano karaming masasamang bagay ang ginawa mo kay Kuya Yu. Hindi mo ba alam? Ikaw ang nagtulak kay Kuya Yu sa bingit ng kamatayan at ngayon pipilitin. Mo ulit siyang bumalik? Mahal, alam kong nagkamali ako. Basta bumalik ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Patay na si Guyan? Pinilit mong mangyari. Ako ngayon, si Yu Sheng ay para lamang kay Sushwe. Ang kaya mong ibigay sa akin, mas marami pang maibibigay si Xiao Xiu. Ang hindi mo maibibigay sa akin, maibibigay rin ni Xiao Xiu. Lin Wei, umalis ka na. Hindi ako aalis. Napakamahal natin sa isa't isa. 13 taon na ang nakalipas. Ako ang nagbigay sa iyo ng tinapay. Ikaw ang... Ang utang na loob na ibinigay mo sa akin, matagal ko nang binayaran ng sobra. Tungkol naman sa pagmamahal sa ibang tao, hindi ka ba natawa noong sinabi mo ang linyang iyon? 10 taon na ang nakalipas. Simula pa lang may minamahal ka ng iba at iniwan mo ako. Sino ba talaga? Wei, nakikita mo ba? Ang lalaking ito ay yumaman na, umibig sa ibang babae, at matagal ka nang kinalimutan. Ako lang ang handang manatili sa tabi mo. Ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa iyo, paano ko mawawala si Guyan? Lin Wei, ikaw ang may kasalanan. Ikaw talaga ang ugat ng lahat ng ito. Pumayag lang akong tanggapin ka dahil may pakinabang ka pa. Pumayag lang akong tanggapin ka. Ako ngayon ang VIP ng Huanyu Group. Sa tingin mo, karapat-dapat ka sa akin? Hayop ka! Tama na. Kung mag-aaway kayo, doon kayo sa labas mag-away. Huwag ninyo akong dungisan ng paningin dito. Xiao Wang, palayasin mo sila. Masusunod, itaboy niyo sila palabas. Gagawin mo? Ako ngayon ang VIP ng Huanyu Group. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na galawin ako. Nakakalungkot. Kanina pa ako nagpadala ng mensahe sa Board of Directors. Ang Black Diamond card mo, na-cancel na. Ang taong nagligtas sa iyo, nahuli na rin. At tungkol sa iyo, ang krimen ng pagtakas sa kulungan, kasama pa ang mga nauna mong pagkakamali, sapat na para manatili ka sa kulungan habang buhay. Yu Sheng, wala na ba talagang pag-asa para sa atin? 3 araw na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit binili ko ang lahat ng kayamanan ng Wanbao Society ay para makapaghanda para kay Xiao Xue sa pinakamalaking kasal sa mundo sa loob ng 1 linggo. Ang lahat ng kayamanang ito ay ang aking dote. Xiao Xue, gusto ko, tayong dalawa ni Yu Sheng ay magkasama habang buhay. Pumapayag ka ba? Kuya Yu, pumapayag ako.